Ayan! Makalipas ang 3 araw, noong ika-12 ng Hunyo, napagdesisyonan ng pamilya Mercado na binyagan ang bagong miyembro ng kanilang pamilya. Si Padre Rufino Collantes ang nagbinyag sa kaniya. Ito ang ika-7 anak ni Doña Teodora at Francisco Mercado, si Jose Protasio, Rizal Mercado y Alonzo Rialonda o sa kanyang palayaw na Pepe. Pipe! Uwi na tayo! Mag-aaral ka pa! Sige nga, Pipe, basahin mo tong alpabetikong Tagalog. A, ba, ka, da, na, ga, ni, la, ba, na, bi, bo, bo. Magaling, aking anak, ikay matalino. Walang duda. Pipe, ano bang itinuro ko sa'yo bago kumain? Sa murang edad pa lang ni Pepe, siya ay natuto ng magdasal sa kanyang sariling dasal. Matapos ang kanilang hapunan, minabuti ni Doña Teodora na basahan si Pepe ng isang aklat na kanyang kinaugalian. May isang inang gamo-gamo na may anak. Isang gabi, lumipad ang batang gamo-gamo kasama ang kanyang ina. Napansin ng anak ang ilaw ng lampara at tinanong niya ang kanyang nanay. Ipinaliwanag ni Doña Teodora kay Pepe na namatay ang batang gamo-gamo dahil na rin ito'y lumapit sa apoy. Sinabihan ito ng inang gamo-gamo na huwag lumapit sa lampara kasi masusunog ang kanyang pakpak. Dahil na rin sa katigasan ng ulo ng gamo-gamo, unti-unti itong nasunog ang pakpak nito at namatay. Nahulog siya sa lupa, sugatan at hindi na makabangon pa. Pipi, anak, tandaan mo, laging makinig sa magulang. Hindi lahat ng maganda ay ligtas. Ang labis na paglapit sa liwanag ay maaaring magdulot ng kapahamakan. Mahal kong mga anak, alas 6 na ng gabi. Tayo na't magrosaryo. Sa ngalan ng Ama, ng Anak, ng Diyos, Espiritu Santo. Amen. Sa kadahilanang siya ay may malakas na pananalig ng poong may kapal, noong si Pepe ay 4 na taong gulang pa lamang ay namatay ang kanyang pinakamalapit na kapatid na si Concepcion. Bakit siya pa? Tahan na, anak, wala tayong magagawa. Ito ang gusto ng Panginoon, kailangan natin tanggapin. Kailangan na ni Pipi na pumasok sa paaralan. Siguro. Hindi maaaring nandito lang siya palagi sa bahay. Alam mo namang sakitin ang anak nating mahal. Hahayaan mo, masasanay rin siya. At lalakas din yan. Kasi ano, halika nandito. Bakit po, Ama? Ihatid mo si Pipi sa binyan. Dahil doon siya mag-aaral at mamalagi. Opo, Ama. Magandang umaga. Ako nga pala si Maestro Stilano Aquino Cruz. Magandang umaga, Maestro. Ikaw, marunong ka ba magsalita ng Espanyol? Kunti lang po. Sa salita natin? Kunti rin po. Malit na mga bata. Malit mga lamok. Sa binyan ay naranasan ni Pepe ang hindi niya naranasan sa kanilang bahay. At ito ang pinakaayaw niya sa lahat. At ito ang tinatawag na corporal punishment o ang pamamalo sa mga estudyanteng may kasalanan o may ginawang hindi tama.
Bagamat napait ang mga naging karanasan ni Pepe sa lugar na ito, may nagawa pa rin siyang magagandang bagay gaya ng pagsulat ng tula na pinamagatang Sa Aking Mga Kababata. Bilang si Pepe ay nagpatuloy sa pag-aaral sa Binyan, siya ang nangibabaw sa lahat ng kabataan sa Binyan sa pag-akademiko. Lahat na listo. Mahal mo kapatid, may ibibigay kami sa iyo, ngunit umuwi muna tayo ng bahay. Sige po ka lang. Pero bago pa tayo umalis sa bahay, na magtungo sa simbahan para magkasama. Araw-araw itong ginagawa ni Pepe mula sa kanilang eskwelahan papunta ang simbahan upang makinig ng mesa tuwing alas 4. Sa araw ng kanyang pag-alis patungong Calamba, inalalayan siya ni Arturo Caps, ang kaibigan ng kanyang amang si Don Francisco sa kanyang pag-alis.